Talaga nga namang tinatarantado talaga tayo guys ni Robin Padilla. Biruin nyo ba naman guys, si utol kong hudlom, tutol na tutol ho, against na against sa gagawing investigasyon dito sa kaso ni Kibuloy. Talaga nga namang nang tatarantado. Tapos sinisi niya pa guys, yung mga complainants, kesyo daw mga sinungaling. Sana naman kahit magkaibigan kayo, manaig pa rin ang hustisya sa mga biktima, ano? Hindi yung di porket magkaibigan kayo. Well, totoo nga yung sabi ng iba guys, no? Same feather flocks together. Talaga nga, ginagago talaga tayo. Tapos sabi niya, parang ICC na naman daw ho ang mangyayari. Ang mumumuno na naman daw ho, mga banyaga. Hindi ba naman gago? Iba yung complainants doon sa Amerika kasi iba naman yung kaso niya sa Amerika eh. Kaysa dito sa complainants niya sa Pilipinas. Parehas siyang may hinaharap na kaso doon sa ibang bansa. Ano yung kaso niya sa ibang bansa? Human trafficking, fraud, money laundering, sexual abuse. Iba yung mga complainants doon sa Amerika. Sa Amerika, yung mga kasamahan nga ni Kibuloy doon sa Amerika, nahuli na eh. Siya na nga lang yung inaantay eh. By the way guys, next year, March, if I'm not mistaken, ito pakita ko sa inyo. By March ata, sisimulan na ho ang investigasyon dito kay Apollo Kibuloy. Saan na ba yun? Hindi ko na makita yung article. Sisimulan na ho yung investigasyon dito kay Pastor Kibuloy. Kasi, pag hindi siya umattend guys, doon sa Amerika, pwede siyang magkaroon ng papasok dito yung word na extradition treaty. Na pag hindi siya sumipot ay ang Pilipinas at ang Amerika, sa pilitang ibibigay ng Pilipinas, si Kibuloy doon sa Amerika. Kaya wala siyang takas dito. So, nasa na ba yun yung article na yun? Anyway, ito guys yung mga kasamahan ni Kibuloy. Kibuloy's Hawaii church head gets 30 days in prison for hidden cash in pastor jets. Yung mga kasamahan ni Kibuloy nakulong na. Ito pa FBI raids Kibuloy's church in LA. Arrest 3 leaders in immigrant for trafficking scam. Yan. Yung mga kasamahan ni Kibuloy. Kasi ito yung balita dyan guys. Si Kibuloy kasi, US court sets new date for Apollo Kibuloy trial. So, by next year, guys, itong si Kibuloy, simula March 19, 2024, yun ho yung first hearing ni Kibs doon sa ibang bansa sa mga kasong isinampa sa kanya. Anyway, going back tayo dito sa tarantadong senador natin. Tarantado talaga, no? Iba yung kaso ni Kibuloy doon sa Amerika kasi iba yung complainants versus dito sa kaso niya sa bansang Pilipinas. Anyway, sa bansang Pilipinas naman guys, by this January na ho, yung unang hearing done by Risa Ontiveros na nagpasa ng resolution na 884 na paimbestigahan ang religious group ni Pastor Kibuloy aka Alasinyor Aguila na may pagkakulto daw. So ito yung sabi ni Robin Padilla. Pakabuba. Talaga nga naman. Alam nyo, ilang beses na tong napahiya si utol kong hudlom pero ang kapal pa din ng muka. Ang kapal. Tutol si Senador Robin Padilla sa gagawing investigasyon ng Senado kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Sa isang panayam, sinabi ni Padilla na ayaw nitong maging sunod-sunuran ang mga Pilipino sa ginagawa ng Amerika. Kaso ng Amerikano yung kay Pastor, paano? So ano yung parang ICC din? Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan ng landating. Ani Padilla, may karapatan si Ontiveros na magsulong ng investigasyon bilang isang mambabatas, pero kanyang ipinunto na hindi nito susuportahan ang aligasyon na nag-ugat mula sa investigasyon ng isang dayuhang korte. Kami, ako lalo, nangangati ako pagka kaso ng puti. Pagkaso ng nauupen si Bonifacio, medyo ayoko talaga. Pero kung sa Pilipinas, wala akong magagawa, Pilipino yun. Pero pag ang babasihan natin, korte ng ibang bansa, no way. Sa aligasyon naman ng child abuse at sexual abuse, sinabi ni Padilla na dapat imbestigahan din ang mga testigo dahil sa posibilidad na hindi ito nagsasabi ng totoo. Kailangan natin imbestigahan yung mga witness kung sila ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang tagal naman ninyo nanonood na rin ng hearing dito. Kung konti ang witness na nagsasabi ng totoo dito, well,
ang hirap na rin maniwala dito. Nagsasabi ng statement kayo, kinabukasan, iba na yung statement. Araw ng Lunes, naghain si Ontiveros ng isang resolusyon na naglalayong siyasatin ang di umano'y malawakang human trafficking, rape, sexual abuse at violence at child abuse laban kay Pastor Apollo. So, pares lang din pala yung ano, no? So, yun yung pagkakamali ko. Pares din pala yung kaso ni Kibuloy sa ibang bansa. Kasi, sa ibang bansa, may nagkaso din kay Kibuloy, guys. Merong complainant na about din sa kasong pang-aabuso, rape, pangungwarta. So, dito din sa Pilipinas din pala, yun din pala yung paimbestigahan ni Senator Risa Ontiveros. Anyway, ang gago, guys. Kasi imagine, bakit, di ba itong si Robin Padilla, bakit ang iimbestigahan ni Robin Padilla ay yung mga complainants? Di ba dapat yung akusado? Di ba dapat si Kibuloy ang iimbestigahan? Kasi gagawin nilang source, di ba? Gagawin, yung sinasabi ng complainant, yun yung gagawin nilang source para imbestigahan itong si Pastor, itong akusado, si Pastor Kibuloy. Bakit mo ba pinagtatanggol yan? Ha? Same feather, flocks together. Tsaka pakabobo mo. Ano yung korte ng mga puti? Naaasar daw si Bonifacio. Iba nga yung ikakaso dito kay Kibuloy sa ibang bansa versus sa kinaso sa kanya sa bansang Philippines. Hindi naman kasi kinasuhan pala si Kibuloy dito sa Pilipinas. Sorry guys ha. Si Senator Risa Ontiveros naghain lamang ho ng resolusyon para imbestigahan. Hindi guys kinasuhan si Kibuloy sa bansang Pilipinas ha. Naghain lamang ho si Senator Risa Ontiveros ng isang resolution, House Resolution 884 if I'm not mistaken kasi binasa ko na yan sa inyo kanina. Tama ba ako? 884 nga. Naghain ho ng resolution itong si Risa Ontiveros para ho imbestigahan itong religious group ni Kibuloy at yung mga nagreklamo dito kay Senator Risa Ontiveros na nakaranas sila ng pang-aabuso, sex abuse, at kung ano-ano pa. So, naghain ho ng resolusyon itong si Risa Ontiveros para nga paimbestigahan itong si Kibuloy. Iba ho yung kaso niya doon sa Amerika. Nakakajutang ginil. Alam mo, may mga bagay talaga na ang kabubuhan tinatago. Pero wala si Robin Padilla, ang kanyang kabubuhan ina-express niya. Kitang-kita na lang may... Alam, nagagalit na, sumasakit na naman ang puso ko dito sa hinayupak na tong utol nating hudlom. Imagine yung biktima pa yung sinisi mo. Nakakaloka ka, hindi ka man lang naawa sa mga nabiktima. Sila pa yung sinisi mo. Ano ba yan? Wala tayong magagawa. Number 1 senador natin yan. Magtiis talaga tayo guys. Magtiis talaga tayo dito sa number 1 senador natin. Napaka-jujo ba? Napaka-jubo. Jutang din ng tinatarantado talaga tayo ni utol kong hudlom eh. Anyway, binoto nyo yan, magtiis talaga tayo. So, it's me again guys, si Mimali siya niya, tagbabalik ulit para sa atin, panibagong video.